Magbigay muli ng pagpuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Medyo kulang. Lakasan natin, Amen. Kung talaga ikaw ay nagagalak, maaari po ba tayong tumayo? Ipakita natin yung mga ngiti at galak ng bawat isa dahil tayo ay muling nagkasama-sama sa araw na ito para magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Okay po, magbigay po muna tayo ng mga ngiti sa ating mga katabi, sa likod, sa harap. Kaway-kaway po muna tayo dyan. Dahil naniniwala ako ang bawat isa ay nagagalak na muli tayong nagkasama sa araw na ito. At muli, tatanungin ko, natutuwa at nagagalak po ba tayong magkakasama tayong muli para sa Panginoon? Lahat ay magsabi ng Amen. Lakasan pa, Amen. Ganyan matuwa ang mga lingkod ng Panginoon dahil lahat tayo ay dapat nagagalak, nagsasaya, natutuwa sa piling ng ating Diyos. Sa kabila ng mga hirap, pagsubok na nararanasan natin sa buhay, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa dahil ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Mga pangako niya ay hindi nagmamaliw. Patuloy itong natutupad kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Amen? Kaya handugan natin siya ng mga awitin, mga tugtugin na tiyak ay matutuwa at malulugod ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw nito, Lord God. Mula paggising, Panginoon, ay nararamdaman namin ang iyong presensya, Lord God. Patuloy kaming nagagalak, patuloy kaming natutuwa, nagsasaya, Panginoon, dahil kapiling namin ang iyong presensya at naaalala namin, Panginoon, na meron kaming Panginoong Diyos na nagligtas sa aming buhay. Kami ay niligtas sa kasalanan, patuloy kaming pinagpapala at patuloy kaming pinapagaling, Panginoon, sa aming mga kasakitan, Panginoon. Kaya, Lord God, naway matuwa ka, Panginoon, na ang lahat ng lingkod mo na patuloy na nagagalak, nagiinit sa pagpupuri sa iyo ay naririto ngayon sa harapan mo, Panginoon. Nagsusumamo, lumalapit muli, Panginoon, at patuloy na lumalapit sa iyo lamang, O Diyos. Wala kaming ibang ihilingin, Lord God, kundi ang makasama ka, makapiling ka sa buhay namin, Lord God. Wala, Panginoon, yung saya ng bawat isa. Wala, Panginoon, yung saya, Panginoon, ng mga kasama namin dito, kaibigan, kakilala, kapamilya, Panginoon, kasintahan. Kung hindi, Panginoon, nagmumula sa iyo yung tunay na pag-ibig na alam namin, Panginoon, na nababalot sa aming buhay, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, ang lahat na ito ay nararamdaman namin. Ang lubos sa pagpapala ay nagmumula lamang sa iyo, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na pag-initin pa ang puso ng bawat isa na magpuri sa iyo, na walang makakahadlang, walang diablo, Panginoon, na makakapagtigil, Panginoon, ng gawain mo kung paano kami, Lord God, na maglingkod sa iyo, Lord God. Sa bawat araw, hindi natatapos, Lord God, sa pagsimba lamang namin sa umagang ito, ang pagbibigay namin, Panginoon, na pag-alaala at pagsamba namin sa iyo. Sa bawat kilos ng aming buhay, sa pag-iisip namin, Panginoon, pagdidesisyon namin, Panginoon, sa pupuri namin, Lord God, lahat ito ay dahil naniniwala kami na lagi mong nakikita ang bawat kilos at galaw sa isip at sa puso ng bawat isa. Kaya, Lord God, tulungan mo ang bawat isa na sa araw nito, kami ay muling magalak, Panginoon, sa piling mo. At nawa, Lord God, ang mga wala pa dito ay patuloy mong ingatan, Lord God, sa pagpunta rito. At ang lahat ng naririto ngayon sa loob ng simbahan mo ay mapuno ng pagpapala ng puso, Panginoon, na nag-iinit mula sa iyo, Lord God. Kami ay patuloy na magpupuri at sasamba, Lord God, sa aming buhay, Lord God, hanggang sa kami, Panginoon, ay bawian muli ng buhay, Panginoon, dahil naniniwala kami ang buhay namin ay para sa iyo lamang. Hawak mo, Panginoon, kung ano ang meron kami ngayon. Ikaw lamang ang makapagsasabi kung kailan mo kami, Panginoon, babawiin sa mundong ito, Lord God. Kaya habang kami nabubuhay, ibibigay namin ang buong galak, buong lakas, buong puso, buong buhay na pagpupuri at pagsamba sa iyo lamang ang aming Panginoon, na aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, dakila sa lahat. Hallelujah. Tunay ka na makapangyarihan, Panginoon, at iatataas namin ang iyong pangalan sa aming buhay, Panginoon. Diyos, na ikaw lamang at walang makahigit at makakapantay. Sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen. Muli tayo ay magalak.
Magbigay ng saya sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi nga sa mga awit 81 verse 1, umawit kayo ng may galak sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, luwalhatiin siya, magpakailanman. Hallelujah! Igalaw mo ang iyong mga kamay, ang iyong mga paa. Pumalakpak ka sa ating Panginoon sa araw nito. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat
ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang lahat ng likod mo ay hindi magkagapi ng kahit na sinuman. Kung ikaw lamang, O Panginoon, ang patuloy naming pupurihin, sasambahin sa buong buhay namin, Panginoon. Hallelujah! Sa bawat araw, Lord God, hindi ka nagkulang. Sa bawat araw, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Patuloy namin nararamdaman ang iyong presensya, ang iyong kalinga sa buhay namin, Lord God. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan.
iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa aming lahat. Hallelujah. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Amen and amen. Para po sa ating scripture reading, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 9. Genesis chapter 12 verse 1 to 9. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka nila, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. 5. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kanaan. Napakita kay Abram si Yahweh. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa inyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para kay Yahweh. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito sa Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Maaari na po tayong umupo. Good morning po sa inyo lahat. Thank you sa ating tagabasa kay Ate Maika. No? At siyempre sa ating worship team sa kanilang pangunguna sa ating praise and worship sa umagang ito. No? This morning ay magsisimula po tayo sa ating bagong series at ito po ay patungkol sa pananampalataya. So this morning we'll be talking about, hindi ko makita rito. Yan. Yan, okay na. Yan. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Genesis 12, 1 to 9. Binasa po ng ating scripture reader. At mga kapatid, sa umaga pong ito, we'll be turning our attention to a profound passage in the book of Genesis kung saan po ay ma-witness natin yung pagsisimula ng covenant ng Diyos kay Abram na later on ay tinawag na Abraham. Ito pong narrative na binasa natin, although ito ay isang historical account, ito po ay kakikitaan natin ng malalim na aral patungkol po sa pagkatawag ng Diyos kay Abram. As we delve into Genesis 12, 1 to 9, let us explore what it means to respond to God's call with faith and obedience. So sa umaga po ito, uunawain natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin and how we can respond by stepping out in faith. But before that, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyo pong binigay ng mga pagpapala, kalakasan at magandang kalusugan sa aming mga buhay, Panginoon. Sa araw na ito, sa aming pong paglapit sa inyo, naririto po kami sa inyong harapan. Batid niyo po, Panginoon, ang aming mga katayuan, ang aming mga sitwasyon, ang aming mga dalahin sa aming mga puso. Nawa po, Panginoon, sa inyong salita, kagaya ng inyong pinangako, kami po ay makasumpong ng kapahingahan sa inyong piling sa mga oras na ito. Sa inyo pong salita ay nag-aanyaya na ang lahat ng nabibigatan ay lumapit sa inyo at bibigyan niyo po sila ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon, na sa umagang ito, sa aming paglapit sa inyo, kami po ay makakasumpong ng kapayapaan. Nawa nga po ay makamtan ng bawat isa ang aming pong dinidesire sa umagang ito. At nawa nga po, anuman po mga
dalahin namin sa aming mga puso, ano mo po mga bumabagabag sa aming Panginoon, ano mo mga kabigatan na daladala namin sa mga oras na ito, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, sa inyo po namin isinusuko ang lahat ng ito, at maging ang lahat ng bahagi, lahat ng aspeto ng aming buhay, aming po pinagkakatiwala at isinusuko sa inyo sa mga oras na ito. Pakalinisin nyo nga po kami, Panginoon, gawin nyo po kami karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na naglinis sa aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay makalapit sa inyong presensya at doon ay makasumpong kami ng kapahingahan sa aming mga napapagal na kaluluwa. Makasumpong kami ng kapayapaan sa aming naguguluhang mga puso't isipan, Panginoon. At anong po mga pang-abala ng Diablo, Panginoon, amin po sinasaway sa pangalan ni Jesus sa mga oras ito, Panginoon. At nawa nga po ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos, ang siyang kumilos, at siyang magministeryo sa bawat isa sa amin sa mga oras ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ng mensahe. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan, at nawa nga po ito po'y matanim sa aming mga puso't isipan. Salamat po, ito mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatlong bagay po yung titingnan natin sa umagang ito patungkol po sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham. Unang-una po, yung pong tinatawag na the call of faith. Doon po sa verses 1 to 3. Okay? Sabi po sa verse 1 sa English version, "The Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Dito po ay makikita natin ang unang pagkatawag ng Diyos kay Abram. Noon po ay Abram pa ang kanyang pangalan. And later on, siya po ay tinawag na Abraham. No? So, ito po yung unang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Mapapansin po natin dito yung utos ng Diyos sa kanya. Ang utos ng Diyos ay nangangailangan na iwanan niya yung familiar surroundings na nakasanayan na niya. Iiwan niya ang kanyang bayan, iiwan niya ang kanyang ama, iiwan niya ang kanyang mga kaanak o pamilya. Ito po isang malaking pagbabago o adjustment sa buhay ni Abram. From familiar to unknown. This is a radical departure from everything Abram knows and loves. Ito po ay hindi madali. Ang pagsunod po na ito ay hindi madali. Imagine kung ano ang pakiramdam niya that time, no? Na kinakailangan niyang lisanin yung kanyang bayan, sariling bayan, na kung saan ay at ease na siya, komportable na siya, kasama niyang pamilya at mga kamag-anak niya, tapos sinabihan siya ng Diyos na iwanan mo ang lahat ng yan. No? Na-imagine ko po yung mga OFWs natin kapag sila po ay papaalis na. Kaya yung iba, ayaw nilang isama yung mga kamag-anak nila para maghatid sa airport. No? Kasi pagdating sa airport, ang hirap maghiwalay. No? Lalong-lalo na po yung mga anak. Nako, katakot-takot na iyakan ang nangyayari. At napakasakit po sa isang OFW na aalis siya. Napakalungkot po na iiwanan niya yung kanyang pamilya. Bumabaha ng luha sa airport. Lalong-lalo na po yung mga bata na halos ayaw bumitaw doon sa kanyang tatay o nanay na aalis para magtrabaho sa ibang bansa. Mga kapatid, the call of faith often requires us to step out of our comfort zones. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang calling. Ano man yung pagkatawag ng Diyos sa atin, whatever that calling is, it might come with significant sacrifices. May mga sakripisyo po na kinakailangan nating gagawin para i-fulfill yung calling ng Diyos sa atin. Yung mga nagsiserve ng full-time sa ministry kung saan sila tinawag ng Diyos, sometimes demanding that they leave behind their securities and step into the unknown. It's a step of faith. In verses 2 to 3, ang sabi ng Diyos kay Abram, I will make you into a great nation and I will bless you. Sabi niya, and I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you.
Ang calling ng Diyos, tandaan po natin mga kapatid, kapag tinawag tayo ng Diyos, lagi pong may kasamang pangako yan. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, na lisanin ang kanyang bayan, lisanin ang kanyang pamilya, meron pong kaakibat na pangako ang pagkatawag na ito. Para kay Abraham, hindi lang iisa, kundi maraming pangako ang binigyan ng Diyos sa kanya. Una, sabi ng Diyos, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. No? Pangalawa, sabi niya, gagawin ko silang isang malaking bansa. Imagine gaano kalaking blessing itong ipinapangako ng Diyos sa kanya. Una, pararamihin yung kanyang mga anak at mga apo. No? And then, sabi niya, mula sa mga anak at mga apo mong ito, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pangatlo, sabi ng Diyos, pagpapalain kita. Pang-apat, sabi niya, gagawin ko kung dakila ang iyong pangalan. And then, sabi doon, ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Imagine yung blessing mula kay Abraham na hindi lang siya ang mabibless, kundi even ang buong mundo. Meron pong global impact itong blessing na ipinapangako ng Diyos sa kanya. Mula sa kanya, yung blessing ay dadaloy sa kanyang mga anak at mga apo hanggang sa mga tao sa iba't ibang mga bansa ay makikinabang sa blessing na ito na ipinapangako ng Diyos sa kanya. So mga kapatid, huwag po tayong matakot tumugon sa calling ng Diyos dahil sasamahan kanya along the way. Sabi nga, when He calls, He provides. So ang encouragement po sa atin, lalong-lalo na po doon sa ating mga new breed of teachers, noong natapos nating Daily Vacation Bible School, no? This might be the start of your calling from God. This might be your time to shine. So don't be afraid, for God is with you. Just be courageous, be obedient, and be faithful. May kasamang pasayaw. So, para sa mga new breed of teachers natin, ito'y maaaring simula ng pagkatawag ng Diyos sa inyo kung paano po ang Diyos ay nagsimula na tawagin si Abraham. No? Sa mga nasa ministry na, whatever your ministry, be faithful and do everything in love for the glory of God. No? Sa iba naman, kung nasa workplace ka or sa business o nasa bahay ka lang, that's your calling. And there's a promised blessing on that calling of yours. No? Nasaan ka man, anuman ang ginagawa mo, that's your calling, and there is a blessing from that calling. Kapag tinawag tayo ng Diyos, tinitiyak niya na nandyan ang kanyang presensya, nandyan ang kanyang guidance, nandyan ang kanyang blessings. Our obedience to His call is undergirded by His faithful promises. So po tayong matakot tumugon sa tawag ng Diyos sa atin dahil merong blessing, merong guidance. Kailangan lang nating sumunod. Kailangan lang nating tumugon. Pangalawang punto po na makita po natin mula po sa istorya ni Abraham, the response of faith. Mula po doon sa verses 4 to 5. Sabi po sa verse 4, so Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Noong tinawag ng Diyos si Abraham, ang kanyang tugon ay agad-agad. Di na po siya nagpatumpik-tumpik. Wala siyang excuses. Hindi na siya nangatwiran. Hindi na siya nagtanong. Agad siyang sumunod. Sa kabila ng kanyang edad, noon po ay 75 years old na siya, at hindi niya sigurado kung ano yung dadatnan niya sa pupuntahan niya. Sabi nga, going without knowing. Sa military, obey first before you complain. Kay Abraham, despite all this, siya po ay nagtiwala sa Diyos at siya po ay kumilos, sumunod
tumugon sa tawag ng Diyos agad-agad. As in, now na. Ito mga new breed of teachers natin, nung unang kinausap ko sila, walang patumpik-tumpik. Ayan, madaling kausap tong mga to eh. No? Walang patumpik-tumpik. No? Agad-agad, oo. Although, mababakas mo sa kanilang mukha yung nervyos, pero tumugon po sila sa tawag ng Diyos at sila po ay sumunod. No? Ito pong mga katulad na sinasabi ko, ito pong mga kabataang ito ay tumugon at sumunod sa tawag ng Diyos. So natapos po nila yung 3 days. No? Nag-survive po sila. No? Sa 3 days vacation Bible School. No? At mamayang hapon, itutuloy na po nila itong mga estudyante nila mula doon sa Vacation Bible School patungo doon sa regular Sunday School. So magsisimula na po sila mamayang hapon uli sa regular Sunday School para sa mga bata mamayang 3:00 ng hapon. No? So, si Abraham po, nung sinabing lisanin ang kanyang bayan para pumunta sa lugar na sasabihin sa kanya ng Diyos, wala namang ibinigay na detailed map ang Diyos sa kanya. Pero, meron siyang GPS. Alam niyo ibig sabihin ng GPS? No? GPS. Ang GPS po ay, ang meaning po nito ay Global Positioning System. Ito po ay dinevelop originally para gamitin ng mga militar. Ito po ay ginagamit sa military nung una. Ito po ay dinesign para gamitin sa military, pero ngayon po ay open na para sa lahat. So meron tayong 24 satellites na paikot-ikot sa mundo at sa pamamagitan nito matutukoy kung nasaan ka at saan ka pupunta. No? Kaya Global Positioning System. No? Meron tayong GPS. Kaya kung saan ka pupunta ngayon, kung hindi mo alam, madali na lang. No? I-type mo lang, i-google mo lang, o i-type mo lang doon sa Waze kung saan ka pupunta, i-guide ka na niya kung saan ka dadaan. No? Hindi kagaya noon na noong kasalukuyang nag-a-apply kong trabaho sa Makati, no? Dala-dala ko yung mapa talaga. No? Dahil hindi ko alam hindi ko kabisado pa noon yung Makati, dala-dala ko yung mapa. No? So ngayon, sa cellphone na lang. No? Dahil doon sa GPS na develop. Pero ito pong GPS ni Abraham nung unang panahon ay hindi po Global Positioning System. Ito po ay tinatawag na God Positioning System. No? So noong araw may GPS na si Abraham, bago pa na-develop itong GPS natin ngayon, meron na siyang GPS noon. Ito yung original, God Positioning System, na mas accurate pa kaysa GPS natin ngayon. Dito umasa si Abraham sa kanyang paglalakbay. Faith is not a passive. It requires a response. Again, faith is not passive because it requires a response. Kapag ang Diyos tumawag, ang ating pananampalataya na makakita sa pamagitan ng ating pagtugon at pagsunod at may willingness na sundin kung anong pinagagawa niya sa atin, kahit na hindi lahat ng ating katanungan ay nagkaroon ng kasagutan, sumusunod pa rin tayo. It's an active faith. Dahil kailangan nating tumugon kung paanong sinasagot mo yung cellphone kapag may tumatawag sa iyo o nag-chat sa iyo. In verse 5, sabi doon, he took his wife, Sarai, his nephew, Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Sa pagsunod ni Abram, kabilang dito ang kanyang pamilya at mga ari-arian. This journey is comprehensive. It's a total commitment. Hindi uubra dito yung half-half commitment. Hindi uubra yung 99% commitment. It's a total commitment. It's all
or nothing. So, package na yan. Damay na pamilya, damay na ari-arian pag tayo tumugon sa calling ng Diyos. Huwag lang tayo magkwenta o maglista ng mga naibigay o naipagamit natin sa ministry kasi at the end of the day, this is God's ministry and this is for His glory. Kaya si Abraham nung tumugon, damay ang pamilya, bit-bit lahat ng ari-arian sa kanyang pagtugon sa tawag ng Diyos sa kanya. Our faith journey often involves bringing along those we love and all that we have. No? So kaya, hindi lang po pamilya yung dala natin, hindi lang pamilya yung tangay natin, pati bulsa, tangay sa pagtugon natin sa ministry. Our response to God's call should encompass every aspect of our lives. Sa pagnunod natin sa Diyos, todo-todo, pati pamato, kasama na. Ganun po ang pagtugon na ginawa ni Abraham sa pagtawag ng Diyos sa kanya. So we will move on now to point number 3, the journey of faith. Verses 6 to 7, sabi doon, Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Sa paglalakbay ni Abram, na-encounter niya itong mga Kananeo. Ibig sabihin, yung lupain ng Kanaan na pupuntahan niya ay occupied. Pero, muling tiniyak sa kanya ng Diyos yung kanyang pangako. So, from time to time, God is reminding us through His Word, circumstances, and other means available about His promise. No? So, palagi po yan pinapaalala ng Diyos. Meron siyang pangako. Kapag tinawag niya tayo, pinapaalala niya sa atin na meron siyang pangako. Sa pamagitan ng kanyang salita, pinapaalala niya sa atin. Sa pamagitan ng mga nangyayari sa ating buhay, pinapaalala niya sa atin yan. Sa pamagitan ng mga tao, or whatever means available na pwedeng gamitin ng Diyos para paalalahanan tayo na meron siyang pangako sa atin kapag tayo ay tumugon sa kanyang pagkatawag sa atin. And that, He will never fail to act on His promise. Na ang Diyos, kapag nangako, tiyak na tutuparin niya. Hindi siya nagfe-fail sa kanyang pangako. Hindi po siya katulad ng tao na nangangako pero napapako. Ang Diyos kapag nangako, tiyak na tutuparin niya ito. The journey of faith includes encountering obstacles and challenges. Sa pagtugon po natin sa Diyos, kapag nag-respond tayo sa kanyang calling sa atin, meron pong mga obstacles. Expect na po natin, may mga balakid tayong may encounter, may mga challenges tayong kakaharapin. May mga hadlang o balakid, subalit ang pangako ng Diyos ay nananatili. Ang pagtatayo ni Abram ng altar ay nagpapakita ng kanyang pagsamba at pagkilala sa presensya at pangako ng Diyos sa kanya. So kaya po, every time si Abram ay nagtatayo ng altar para ipakita yung pagkilala, pagsamba, at pagka-acknowledge doon sa pangako ng Diyos para sa kanya at sa kanyang pamilya. In verses 8 to 9, sabi doon, from there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord. So again, nagtayo siya ng altar dito and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued toward the Negev. Si Abram po ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nagtatayo siya ng altar at tumatawag siya sa Diyos sa kanyang bawat hakbang. So every step of the way, siya po ay nagtatayo ng dambana at siya po ay sumasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos at inaalala niya ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Ang ating journey of faith, tuloy-tuloy po yan. Ito'y nangangailangan ng palagiang pagtawag at pakikipag-usap sa Diyos katulad po ng ginagawa ni Abraham. Pagsamba at paghingi ng gabay mula sa Kanya. Sa bawat hakbang po, each step we take should be marked by our dependence on God. Ang bawat hakbang po natin
ay dapat kakitaan ng ating pagdepende sa Diyos, na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ang ating sariling lakas, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating sources of income ang ating inaasahan, dahil anytime, kung naisin ng Diyos, pwedeng mawala sa iyo ang lahat ng yan. So sa Diyos lamang tayo makakasumpong ng tunay na seguridad sa ating buhay. He is our security. Hindi po yung insurance, hindi po yung ating investment, hindi po yung ating negosyo, hindi yung ating trabaho, hindi yung ating kalakasan ang ating seguridad, kundi ang Diyos. Dahil ang lahat ng yan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Ang Diyos ang pinagmumulan. So kung gusto niyang kunin yan sa atin, pwedeng mawala yan sa atin anytime. So hindi po natin dapat ilagay doon yung ating dependence, kundi sa Diyos tayo dapat umaasa. Siya po ang tunay na seguridad sa ating buhay. There was a group of co-workers na sila po ay nagkaroon ng team building retreat. Isa po sa mga activities nila ay yung tinatawag na trust fail. Familiar ba kayo rito sa trust fail na ginagawa usually kapag may mga team building? Yung trust fall. Trust fall pala, hindi trust fail. Ito pong trust fall ay isang activity na kung saan ang isang tao, halimbawa, ay tutungtong sa upuan at siya po ay magpapatihaya diyan at sasaluhin siya ng mga kasamahan niya. No? So kaya trust fall. Magpapatihulog siya riyan at kinakailangan magtiwala na sasaluhin siya ng mga kasamahan niya. No? So, ito pong activity na ito ay ginawa sa isang team building at isang babae po roon, nagngangalang Sarah, ay nung una po ay talagang ninenervyos siya dahil hindi siya sigurado kung sasaluhin nga ba siya ng mga kasamahan niya. No? Meron nga akong nakita na nung una ay hindi siya nagtatrust doon sa kanyang mga kasamahan, nag-aalangan siya na magpatihulog kasi nga baka hindi siya saluhin. But nung bandang huli ay nagtiwala siya at nagpatihulog siya. Kaya lang sa halip na sa likod siya magpatihulog, sa harap, kaya wala sumalo sa kanya. No? Yun ang masakit doon. Nasa likod pala sasalo sa'yo, pero sa harap ka nagpatihulog kasi naka-blindfold eh. No? So, kaya trustful. Magtitiwala ka talaga na may sasalo sa'yo. No? Pero dapat, alamin mo kung saan ka magpapatihulog. No? Baka mamaya eh. No? So, ito nga si Sarah, nung una ay ninenervyos siya kasi nung una ay hindi siya nagtitiwala doon sa mga kasamahan na masasaluhin siya. So, every time, nag-hesitate siya, nag-aalangan siya. No? So, kaya itong mga kasamahan niya ay nag-cheer sa kanya. Sabi niya, kami bahala sa iyo. Sabi nila, sasaluhin ka namin, huwag kang matakot, kami nang bahala sa iyo. No? So, after a few minutes of encouragement, ito pong si Sarah finally nag-decide na magtiwala. She took a leap of faith. So, pinikit niya yung kanyang mga mata, huminga ng malalim, and siya po ay nagpatihulog sa bandang likuran. At sa kanyang, to her relief, yung kanyang mga teammates ay sinalo siya at siya po ay naging ligtas doon sa activity na yon. So, nung siya ay tumayo, naramdaman niya yung incredible sense of trust and connection sa kanyang team. No? Yung experience na yun ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtitiwala sa iba kahit na hindi niya ito nakikita. No? Si Abraham, ganito po yung kanyang pagtitiwalang ginawa sa Diyos. Hindi pa niya nakikita kung anong kanyang kahihinatnan doon sa kanyang pupuntahan. Hindi niya alam kung anong meron doon. Sa kanya, sumunod lang siya sa Diyos, nagtiwala lang siya sa Diyos. Katulad po ni Sarah, doon po sa trust fall, si Abraham nung pong sinabihan ng Diyos to take a leap of faith, tinawag po siya ng Diyos para iwanan yung kanyang bayan, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang pamilya,
at pumunta sa isang unknown na lupain. Sa isang lugar na hindi niya alam. Ito'y nag-require, ito'y nangangailangan ng isang pagtitiwala at katapangan. Si Abram, hindi niya nakikita kung ano yung kanyang final destination. Hindi niya naintindihan kung ano yung nandoon sa hinaharap. Pero nagtiwala siya sa Diyos, nagtiwala siya sa mga pangako ng Diyos, and he took that step of faith. Katulad ni Sarah, yung kanyang mga teammates, sinalo siya. Ang Diyos naroroon para suportahan tayo. Katulad ng ginawa niyang pagsuporta, paggabay kay Abraham sa bawat hakbang niya. Ang katapatan ng Diyos ay makikita natin sa kanyang mga pangako at sa kanyang presensya sa buhay ni Abraham throughout his journey. Hindi siya iniwanan ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang paglalakbay. Mula doon sa kanyang bayan, papunta doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya sa Kainaan. So mga kapatid, as we reflect sa ating sariling buhay, meron bang area sa ating buhay na kung saan, katulad ni Abraham, tinatawag tayo ng Diyos to take a leap of faith? Ang tanong, willing ba tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi pa natin nakikita kung ano ang magiging outcome nito? Mga kapatid, wag po tayong matakot tumugon sa Diyos dahil meron tayong mga trustworthy teammates sa trustful na ito. God is always there to catch us and support us when we step out of faith. Mag-reflect po tayo sa mga areas kung saan tinatawag tayo ng Diyos to take a step out of faith. And let's spend time in prayer, asking for God to give us courage and to obey God in faith. Katulad ni Abraham, let us build altars in our life as a reminder of God's promises and faithfulness. Paano ba tayo magtatayo ng altar sa ating buhay ngayon, sa ating panahon? For example, pwede kang mag-journal kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, kung paano niya tinutugon yung mga prayer, at sa pamagitan nito, pwede mo rin itong i-share yung mga testimonies na ginagawa sa pamagitan ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, pwede mo itong i-share sa iba upang ang iba rin ay ma-encourage na sila ay tumugon din sa pagtawag ng Diyos. Mga kapatid, the call of faith that Abraham received is a powerful reminder for us today. Sa pagtawag ng Diyos sa atin, madalas ito'y nangangailangan na iwanan natin yung ating comfort zones. Subalit, ito ay may kaakibat na pangako at ito'y nangangailangan ng ating pagtugon at pagsunod. Our journey of faith is marked by trust, worship, and continual reliance on God. As we reflect on Genesis chapter 12, verses 1 to 9, tanungin natin ang ating mga sarili, handa ba tayong tumugon sa tawag ng Diyos? May pananampalataya at pagsunod na katulad ng ipinakita ni Abraham. Are we prepared to step out in faith, trusting in God's promises and following His lead, no matter where it may take us? Mga kapatid, let us pray for the courage and faith to respond to God's call in our lives, katulad ng pagsunod ni Abraham. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Abraham, na kinakitaan namin ng isang magandang halimbawa ng pagtitiwala at pagsunod at pagtugon kung papaano po siya tinawag, Panginoon. Salamat po na sa aming pagtugon sa inyong pagtawag, meron po kayong pangako. At salamat po na along the way, hindi po kami nag-iisa dahil
Kasama ka namin sa bawat hakbang. At dahil dito, ikaw po ang magbibigay sa amin ng mga pangangailangan, ng provision, ng courage, ng boldness, Panginoon, so that we can obey you and we can give our full commitment to you. Dalayan ko, Panginoon, na sa bawat isa na naririto, kung ano man po yung calling mo sa kanila, Panginoon, dalayan ko, Lord, na ito po ay kanilang mapakinggan. At sa kanila pong puso, Panginoon, ilagay niyo po ang willingness na tumugon at sumunod sa inyong pagkatawag sa kanila. Pagpalain niyo po ang inyong salita na natanim sa aming mga puso sa mga oras na ito. At nawa nga po, ito po'y maging mabunga. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng ating mahal na pastor para sa ating first Sunday for the month of July. Praise God. Samahan niyo sa ating pong pagkakaloob, samahan niyo po ako magbasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 po. Ang sabi po dito, tandaan ninyo, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang maghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pagpalain ng kanyang salita, maaari na po tayong magkaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love. Praise God. Samahan niyo po akong ipanalangin ang ating mga kaloob. Praise God. Hallelujah. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga kamay po na ginamit po ninyo upang patuloy pong palaguin ang inyong panambahan, O God. Lord, salamat po sa tithes and offering na nasa aming harapan. Nawa, Lord, patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang kabuhayan po ng mga lingkod po ninyo, O God. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, ang aming, kung ano man po ang business na meron po kami, pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang magamit po namin, Panginoon, ang aming mga income, O God, upang makatulong po kami sa inyong ministeryo, O God. Salamat, O God, na patuloy niyo po, Panginoon, Lord, na i-bless, Panginoon, ang aming panambahan, O God, at marami pa kami, Panginoon, Lord, na maakay na kaluluwa, O God, na makakilala sa inyo. Patuloy niyo pong i-bless ang buhay ng bawat isa sa mga talento na meron kami, Panginoon. Patuloy niyo po itong pagyamanin, O God, upang maibahagi din po namin ito, O God, sa bagong generation, O God. Salamat, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, Lord, ang bawat isa, O God. Muli, binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Praise God na naririto tayo upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Welcome po sa bawat isa, and gusto kong pasalamatan ng ating nag-call to worship at the same time ang ating song leader si Monica Fernandez at ang kanyang backup si Vanessa at si Sister Leisure Galito. And of course, sa ating instruments, ang Taton Brothers, yan, si Joseph, si Jermaine, at si Jasper.
Salamat din sa ating nag-scripture reading, si Micaela Uberga. At sa call to offering naman, si Sister Annalyn Domdom. Yan. And then sa next Sunday po, ang ating mga leaders sa ating scripture reading, si Alexis Vasquez. At sa call to offering, si Pastor Vlad Venus. Yan. Sa announcement naman, prayer meeting. Yan. Every Wednesday at 8 p.m. Sama-sama po tayo. Dito tayo sa church. Mananalangin para sa ating mga concern. And then, Youth Connect every Saturday at 5 p.m. Pinangunahan tayo ng ating mga leaders na si Sister Cathy at si Pastor Vlad Venus. And then, Sunday School. Mamaya po ito, 3 p.m. So, kung kayo po ay nagnanais na mag-support sa ating children ministry, approach nyo lang po ako. So, ngayong month ng July. Meron pa? Okay, yeah. Si Madam. So, happy birthday sa July birthday celebrants. Ang mag-birthday ngayong July 9, si Madam Jenny Taton. Wala po siya, nasa Iloilo. So, bukas pa yung dating niya. So, and then, July 9 din, si Sister Ruth Nadayaw. Siya naman ay nasa Dubai. So, via messenger na lang po o Facebook natin siya batiin. And then, July 12, si Sister Rose Asas. Ang ating masipag na kamanggagawa ng ating Panginoon. Yan. And then, July 13, si Eliza Fernandez. Nakapikit pa talaga siya dyan. So, yun lang muna ang ating mga birthday celebrant for this week. So, yung mga iba naman ay sa susunod na week na po natin babatiin. So, yun lamang po ang aking acknowledgement and announcement. So, tayo po ay tutungo na sa ating communion. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia sa Matthew chapter 26, 26 to 29. Matthew 26, 26 to 29. Sabi po rito, Matthew 26, 26 to 29, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpiraperso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kung kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kami po ay makapag-partake sa inyong banal na hapunan. Kagaya po ng paalala ni Apostol Pablo, sa mga oras na ito ay saliksikin niyo po ang aming mga puso na kung meron nga po mga karumihan, ito po'y aming dinudulog sa inyo na may kababaang loob, Panginoon. Pakaliniso nga po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Pagsagayon, kami po ay maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa inyong banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang mga elemento, ang tinapay at juice, ang sisimbolo sa inyong katawan at dugo. At sa aming pagtanggap nito, Panginoon, ito po ay magigsilbing pagpapala, kalakasan, kagalingan sa bawat isa na nangangailangan ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang banal na hapunan o ang communion, ito po ay isang foundational practice ng isang Kristiyanong pananampalataya. Ito po ay itinatag o isinagawa ng Panginoong Jesus during
His Last Supper. Ang layunin po nito, ang ating gawain na ito ay para maunawaan natin yung kahalagahan ng banal na hapunan na katulad po ng ipinakita sa atin sa Matthew 26 verses 26 to 29. Dito po sa mga talatang ito, makikita po natin dito una yung tinapay. Tinapay na nagsisimbolo sa katawan ni Kristo. Sabi sa verse 26, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos ang pasalamat sa Diyos, kanyang pinagpiraperso at ibinigay sa mga alagad. Okay? Ito pong tinapay na ito ay nagsisimbolo sa kanyang katawan. Sabi niya, nung binigay niya ito sa kanyang mga kaalagad, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Ang setting po nitong kanilang hapunan na ito, sila po ay during that time nagse-celebrate ng Passover meal. Ito pong Passover meal is a time of remembrance kung papaano po silang iniligtas ng Diyos, hinango ng Diyos mula sa pagkaalipin doon po sa Egypt. At every time, sila po ay nagse-celebrate nitong Passover meal. So dito po, this time, si Jesus kumuha ng tinapay. Kasi yung tinapay, ito po yung common element sa kanilang pagkain during that time. Bread was a common element in the meal, but Jesus gives it a new meaning. So siguro kung Pinoy si Jesus, sumandok siya ng kanin ang nakalagay dito. Pero dahil Hudyo sila at ang common staple nila ay tinapay, dumampot siya ng tinapay. Pero kung Pinoy siguro, sumandok siya ng kanin. Kasi kanin tayo eh. So, dito makita natin si Jesus dumampot ng tinapay and after blessing it, so Jesus offers a blessing, ina-acknowledge niya na ito ay provision mula sa Diyos. Kaya nagpasalamat siya. Pinagpasalamat niya itong tinapay bago niya ito pinagpirapiraso. So pagkatapos niya magpasalamat, pinagpirapiraso nito, ito ay nagsisignify na itong kanyang tinapay na pinagpipirapiraso ay nagsisimbolo sa kanyang katawan na mababayubay doon sa krus. At ito po ay kanyang ibinigay sa kanyang mga disciples. Ito ay nagsisimbolo ng kanyang nalalapit na sakripisyo para sa lahat. Sabi niya, ito ang aking katawan. Nung inaabot niya yung tinapay doon sa kanyang mga disciples, sabi niya, this is my body. Ito ang aking katawan. Jesus identifies the bread with His own body, which will be given for humanity. Itong katawan na ito ay iaalay niya para sa sangkatauhan. Then pagkatapos niyang dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at binigay sa kanyang mga alagad, sabi niya, ito ang aking katawan, kanin niyo ito. Pagkatapos noon, kumuha siya ng saro, yung cup, no? O sa panahon natin, mug. No? Dumampot siya ng baso. No? So, kumuha siya ng saro, sabi doon sa verse 27, hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. No? Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay? So again, kung paano siya dumampot ng tinapay, kumuha siya ng saro at ang laman po nito ay wine. Yung wine nila noon, hindi po katulad ng wine natin ngayon na nakakalasing. Yung wine nila ay katas ng ubas. At usually, ginagamit po nila ito kapag may mga tawag nila dito ay social drinking. So, hindi po nakakalasing itong wine na ito. Dahil ito ay mula sa katas ng ubas. And again, nagpasalamat siya. Ine-emphasize niya rito yung
gratitude, and acknowledgement of God's role in this plan of salvation. Sabi niya, inumin ninyo ito. Sabi niya sa kanyang mga disciples. Ito ay isang invitation. Ito ay isang paanyaya sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo at hina-highlight po rito yung communal participation. During that time, isang saro lang po sila. Para yung mga mangingin mo, isang tagayan lang. So sila, ganun din po kasi communal participation po itong kanilang ginagawa. So uminom sila sa isang saro lang. Ngayon, di na natin ginagawa. Tige-tige sa tayo nung maliliit na kupita. Kasi sa dami na ng lumabas na sakit, mga virus, pwede naman din natin gawin. Isang baso lang tayo susunod. Okay sa inyo? Tungga-tungga lang. So, sabi niya, inumin niyo ito. In verse 28, sabi niya, "For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." This is my blood of the covenant. Ino-introduce niya rito yung new covenant, yung New Testament, yung bagong tipan na na-establish sa pamamagitan ng kanyang dugo. Poured out for many. Yung sakripisyo, yung kamatayan ni Jesus doon sa krus, ay marami ang magbe-benepisyo nito. Katulad natin, isa tayo sa mga nagbenepisyo dito. Yung mga nanampalataya noon at mga nananampalataya ngayon ay kabilang sa mga nagbenepisyo sa dugo ni Kristo doon sa kanyang sacrificial death doon sa cross. Sabi niya, this is for the forgiveness of sins. Ang layunin po ng sakripisyo ni Jesus doon sa cross ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Lahat na magsisisi at mananampalataya sa Kanya, magsusuko ng Kanyang buhay sa Panginoong Jesus. Hindi po automatic ito. This is for all who will put their trust and faith in Jesus alone for His salvation. Ito pong kapatawaran na ito ay para sa mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. The purpose of Jesus' sacrifice is the forgiveness of sins, fulfilling the ultimate need of humanity. And in verse 29, there is a promise of future fulfillment. Sabi niya, sa verse 29, "Hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." Jesus abstains from drinking wine again until a future time, symbolizing His upcoming suffering and sacrifice. And then merong future fulfillment. He looks forward doon sa messianic banquet, doon sa kaharian ng Diyos, na kung saan si Jesus ay magse-celebrate kasama ang kanyang mga alagad at lahat ng nanampalataya sa Kanya. So ito po sinasabi ni Jesus dito na hindi ako iinom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasalo kayo ay future event. So there's this future fulfillment doon sa kaharian ng Diyos na kung saan there will be a celebration kasama ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. So malaking piging po ito, malaking selebrasyon ito. Ito po ay meron tinatawag ditong eschatological hope. This points to the hope of the coming kingdom of God where there will be ultimate communion with Christ. Paano ba natin ito i-apply sa ating buhay? Paano ba natin isa sa buhay itong mga katotohanang
na tunghayan natin ngayong umaga mula po sa banal na kasulatan. Una, remembrance. Let us reflect. Alalahanin po natin yung sakripisyo ng pag-ibig ng Panginoon Kristo. Alalahanin natin yung suffering na tiniis niya para sa ating mga kasalanan. And then, examination. After remembering the sacrifices and suffering of the Lord, examine natin yung ating sarili. Let us have self-examination before partaking in the Lord's Supper. Katulad ng paalala ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang naikibahagi ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo. No? So kaya napaka-importante, bago tayo kumuha ng tinapay at juice, ay kung meron mga kasalanan sa ating puso, ito'y maihingi natin ng kapatawaran, no? Sa Panginoon. No? So, remembrance, examination. Number 3, unity, pagkakaisa. No? Dito po, ine-emphasize yung communal aspect of the Lord's Supper. At dito po, ipinopromote yung pagkakaisa sa katawan ni Kristo. At kaya po, lahat tayo na mananampalataya ay nagpapartake dun sa tinapay at juice, no, na nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo. And then, there is proclamation. Habang ginagawa po natin ito, pinapahayag po natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagbabalik. So, yun po yung proclamation dito sa Lord's Supper. So, sa umaga po ito, sa mga oras na ito, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon na saluhan siya sa kanyang banal na hapunan. Yung pong mga elementong ito, yung tinapay o yung ostya at yung juice, mamaya ay sabay-sabay nating kakainin at iinumin. At tandaan po natin, every time we do the Lord's Supper, every time we partake in the Lord's Supper, kasalo po natin ang Panginoon. Dahil ang kanyang presensya ay naririto. So tayo po'y manalangin muli. Salamat Panginoon sa tinapay at juice na nagsisimbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus at sa iyong dugo na tumigis doon sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, sa aming pong pagtanggap nito, dalayan ko po Panginoon na matanggap din namin yung mga pagpapalang inilalaan nyo sa bawat isa sa amin. Palakasin niyo po ang aming mga nanghihinang mga kaluluwa, encourage niyo po yung mga nadi-discourage, i-lift up niyo po Panginoon yung mga down spirit. And I pray also for healing upon each and every one of us. Kung meron man po mga karamdaman, dalayan ko po na pagalingin niyo po ang mga ito. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this point po ay pwede na po tayong kumuha ng tinapay at ng juice. At mamaya po, no? Sige po, pwede na po natin simulan. Baka maunahan pa tayo ng mga intruders. Sige po, pwede na tayong tumayo at kumuha ng tinapay at juice.
Meron na po ba lahat? Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirayperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Salamat po Panginoon sa gawain ng banal na hapunan na kung saan ay nakasama ka namin, nakasalo ka namin. Salamat po Panginoon sa inyong presensya at sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob nyo sa bawat isa. Ito pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron lang po kaming ihahandog para sa mga mabubuti at magagaling nating mga mag-aaral, para sa mga with honors, may honors o mga nakagraduate po para sa na mga lingkod ng Panginoon. So, magsisimula po tayo sa pagbibigay ng mga awards sa kanila. Bigyan po natin sila ng malakas na palakpak. Inanayahan ko po ang mga nagbigay ng oras para i-ready o i-prepare itong mga awards na ito. Kay Binibining Alexis, Binibining Carmina, maaari nyo nang simula ng pagbibigay ng awards sa mga magigiting at mabubuti nating mag-aaral. For all the graduates po ng Class of 2024, isa pong masigbagong palapakan para kay Lyria Henry Escario. Maaari ka nang pumunta sa harapan at tanggapin ang mahiwagang biyaya ng Panginoon. Yay! Hinihiling ko lang po yung magpipicture. Ate Bane, asan ka? Ang ganda naman ni Lyria dyan. Okay, 1. Maraming salamat, Lyria. Congratulations. Next po ay si inanayahan ka na sa harapan, Miguel James Obmerga with honors. Congratulations. Ang mahiwagang biyaya. Alexis Vasquez.
Quesada. Kailangan daw magbabaw. Ganda. Sunto graduate. Ah, okay. Kailan ang graduation? Joseph Taton with honors. Palakpakan. Guwapo. These are the candidates with academic awards. Academic awardees, Marco Jaira of Merga with honors. Oh, memory verse. Oh, memory verse. Hindi pwedeng wala. Proverbs 16, 20. Congratulations, Marco. Academic awardees, Gabriel Galito with honors. Ang gwapo rin ng batang to. Academic awardees, Samantha Jenna Dumdum with honors. Academic awardees, Sophia Jeline Dumdum with honors. Samantha. Samantha ulit. Oh, Hakot Award. Academic awardees, Myrene Kate Venus with honors. Sana all. Academic awardees, Jasper Taton with honors. Wow. Dalawa na. Ay, wala na po ito. Next. Ay. Academic awardees, Eliza Jane Dada Fernandez with honors. Academic awardees, Micaela J. Dubmerga with honors. Sana all. Academic awardees, John Rovic Malang with honors. Saan ka nakatingin dyan, Rovic? Speech! Halika dito. May next pa. Next! For last, academic awardees, Luis Joy Malang. Wow! Dean Lister.
Wow naman. LJ ka talaga. Again, to all the graduates and academic awardees, congratulations. Picture daw lahat yung nakatanggap ng awards. Group picture. Nakit muna uli dito yung mga nakatanggap ng awards. Salamat Panginoon sa natapos na gawain at salamat po sa mga bata at mga kapatiran, mga kabataan na nakatanggap ng awards Panginoon mula sa kanilang mga schools. We thank you Lord for their achievements at nawa ay patuloy po silang mag-excel sa kanilang mga klase Panginoon at ito po'y simula pa lamang ng inyong pagkilo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nawa nga po, sa darating na school year ay lalo pa po silang magsipag at magtiyaga sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng lakas at ng kalusugan, Panginoon, upang maitagpos po nila ang kanilang pag-aaral at maging sa pagpili ng kanilang future career, Panginoon, patuloy po silang gagabayan. At nawa, Panginoon, itong mga batang ito ay patuloy na magiging magandang halimbawa sa kanilang mga klase, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa natapos na gawain ito. Nawa nga po sa aming paghihiwa-hiwalay ay babaunin namin ang inyong pagpapala, kalakasan, at ang inyong paggabay sa amin sa buong linggo ito. Patuloy po na katagpuin niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Patuloy pong nagtitiwala kami sa inyo, kumakapit sa inyong mga pangako, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. Dalayan ko po na ang aming po mga puso't isipan ay payapain po ninyo ng inyong mga pangako mula sa inyong salita. Salamat po, itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan. Amen. 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 God bless you all. Gandang tanghali po.